Masamabang lumaban para sa kalayaan, masamabang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi. Masamabang mamatay para sa ating bayan. Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Ngayon bang may tuturi ang pagpapakabayan sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Noong Hulyo 1861, isinulan si Jose Patracio Rizal Mercado y Alonzo Villalonga sa Calamba, Laguna. Siya ang ikapitong anak ni Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonzo. Ang ina ni Rizal ay siyang nagsilbing kanyang unang guro at nagturo sa kanya ng abakada noong siya ay 3 taon pa lamang. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa. Sa kanyang pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, nakaraan na si Rizal ng diskriminasyon na naging dahilan ng kanyang pagkawalan ng gana sa pag-aaral. Ganyan ba talaga mga lahi yung mga Indio? Sina Maestro Celestino, Lucas Padua, Leon Monroy, ang 3 maagang guro ni Rizal. Sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo sa bahay, nahubog ang talino at disiplina ni Rizal sa pag-aaral na naging pundasyon ng kanyang pagiging isang pambihirang Pilipino. Kahit nakaranas ng diskriminasyon, si Rizal ay nakatanggap ng maraming medalya at pagkilala, lalo na sa Ateneo, dahil sa kanyang galing sa wika, agham, sining, at pag-uugali. Ito ang patunay na mula pa sa kanyang kabataan, siya ay matulungin, matalino at may layunin sa buhay. Nagpa siyang umalis si Jose Rizal sa Pilipinas upang makapag-aral sa ibang bansa at makakuha ng mga kaalaman na mga gamit niya sa pagbabago ng Pilipinas. Nais din niyang mailantad ang mga abuso ng mga Espanyol sa Pilipinas at ipanglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Habang nasa Europa, isinulat ni Rizal ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglalantad ng katiwalian at pang-aabuso ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga akdang ito ay naging inspirasyon sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Uy Rizal, kumusta ka na? Kumusta ang nobela sa sulat mo? Hindi maayos. Bakit? Anong problema?
sapagkat wala akong pera upang maimprinta ang aking sinusulat. Sayang, anong binabalak mo yun? Bala ko sanang itapon ito o sunugin na lamang. Eh, sayang. Eto. May pera ako. Hindi naman ito gano'ng kalakihan, pero sana makatulong ito sa'yo. Talaga ba? Suruso ka ba? Papahiramin mo talaga ako? Oh, walang problema. Basta gamitin mo lang. Maraming salamat, amigo. Laging tulong na ito.